Nang gamitin ko ang lahat ng trick at strategy para speedrun ng game, hindi ko inaasahan na ang mysterious grand prize pala ay ang pagiging parte ng game world. Nagulat ako nang malaman kong ang aking mga kilos at desisyon ay magiging bahagi ng kwento ng game sa simula. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa game world o kung ano ang mga rules dito, pero ngayon mas nauunawaan ko na ang mga mekanika ng game at kung paano ako makakapag-survive at makakapag-progress. Ang mga tagahanga ko ay siguradong magiging interesado sa mga susunod kong mga paglalakbay sa game world. Abangan ang mga bagong adventure ko at kung paano ko haharapin ang mga hamon at mga sorpresa sa game. Ipakilala muna natin ang ating character sa ating kwento. Ito si Chu Sheng. Bilang eksperto sa manlalaro ng online games, kaya niyang tapusin ang game gamit ang kanyang mga daliri. Habang ang iba ay nag-cultivate, samantalang ako hinahangad na maging isang immortalidad. Mga nababasa ko sa mga manhwa at novels at fantasy. Bilang isang chosen one sa isang laro, ang iba na ito ay pumapatay ng monster habang ako ay tumatawa lamang sa likod at pinagmamasdan ang kanilang pinaggagawa dahil ako lamang ang kukuha dapat sa kanilang mga kredito. Hindi pa rito nagtatapos dahil isa rin akong many Akis pagdating sa ganitong larangan at nagpapasalamat ako kang Jiraiya Sensei dahil isa akong tagahanga ni Master Jiraiya. Nakamit ko ang mga kagaya nitong babae na galing sa pagligo. At sa madilim na gabi, isang lalaking umaakyat sa pader. Habang abala ito sa pag-akyat, pinipilit niya rin slide ang kanyang isang paa para sa bakod. At pagkatapos kong ma-encounter ang babaeng nasa aking harapan, bigla ako nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag damdamin na kagaya sa love at first sight. Gayunpaman, bilang isang disciple ni Master Jiraiya, pinaiyak ko lang siya kagaya sa pag-iyak ni Tsunade. Binansagan ako bilang isang many Akis at lahat na kabalastugan ay nasakin na dahil gusto ko lamang makamit ang mga rewards, hindi ang mga babae, dahil hindi ko naman alam kung paano sila ay settle down. Crazy lang ako sa mga rewards, hindi sa mga babae. However, nakatanggap ang ating bida isang system na binabati kita. Nakakuha ka ng isang ang Omnipotent Cultivation Transmigration Journey. At take note, ang Omnipotent ay isang katagang naglalarawan ng walang hanggang kapangyarihan o lakas. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga kontekstong pangrelihiyon, lalo na sa mga monoteistikong pananampalataya kung saan ang Diyos ay itinuturing na omnipotent. Ibig sabihin ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang katagang ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang gawin ang anumang may isip at higit pa. Na walang anumang limitasyon. Ito ay isang konsepto na nagbibigay diin sa walang hanggang kapangyarihan at kakayahan ng isang Diyos o entidad. Sa konteksto ng iyong naunang mga salita, ang omnipotensya ay isang napakalakas na katangian na maaaring magdulot ng malaking epekto sa mundo ng game o kwento. Kinilabutan tuloy ang ating bida na si Chu Sheng dahil ngayon lang siya nakatanggap ng abiso kagaya nitong omnipotent. At explain natin kung ano ang ibig sabihin ng transmigration at nasa harap ng context ng computer. Sa pagkakataong ito, ang karakter ay babalik sa mundo ng laro na may napakalakas na antas ng kultibasyon na tinatawag na Golden Core. Ito ay nangangahulugan na siya ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan at kakayahan bilang isang kultibador. Bilang isang kultibador, mararanasan niya ang tunay na buhay ng pag-aangkat ng espiritu, paglinang ng katawan at pagharap sa mga hamon at pagsubok. Ang kanyang buhay ay magiging isang paglalakbay ng pagtuklas at pag-unlad, kung saan siya ay magiging mas malakas at mas matatag sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang minuto, dinala ng ating bida sa loob ng kanyang computer sa tunay na laro at hyper-honest talaga dito ang tunay na transmigration. Ang Immortal Peak ay isang lugar na napakalayo at napakataas, na tila ba'y walang hangganan ang taas nito. Ito ay matatagpuan sa gilid ng mundo, kung saan ang mundo ay nagtatapos at ang walang hangganan ay nagsisimula sa tuktok ng bundok na ito. Ay may isang Supreme Being ng kaguluhan. Ang Supreme Being na ito ay may kapangyarihan na lampas sa pag-unawa ng mga ordinaryong nilalang. Siya ay may kakayahang kontrolin ang kaguluhan at ang pagbabago, na siya namang nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Ang Supreme Being ng kaguluhan ay maaaring isang Diyos o isang makapangyarihang nilalang na may kontrol sa mga elemento ng kaguluhan at pagbabago. Ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa mundo. At ang kanyang kapangyarihan ay maaaring maging isang malaking hamon sa mga nilalang na sumusubok na abutin ang tuktok ng Immortal Peak. Ang alamat na ito ay maaaring maging isang interesante na bahagi ng isang kwento o isang mundo ng fantasy,
kung saan ang mga karakter ay magkakaroon ng mga hamon at pagsubok upang abutin ang tuktok ng Immortal Peak at harapin ang Supreme Being ng kaguluhan. Sa loob ng 100 years sila ay naglakbay sa mundo na nagpapakasasa sa mga gawaing walang pakialam at paggawa ng hindi mabilang na mga kasamaan. Ang mga nilalang na ito ay may mahabang kasaysayan ng paggawa ng mga masasamang gawa at sila ay naglakbay sa mundo sa loob ng napakatagal na panahon at sa bawat hakbang. Sila ay nagpapakita ng kanilang walang pakialam at hindi marangal na pag-uugali. Ang kanilang mga gawa ay hindi mabilang at ang mga ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mundo at sa mga nilalang na nakatira dito. Ang kanilang mga kilos ay walang pakialam at walang respeto sa buhay ng iba. At sila ay nagpapakita ng kanilang sariling interes at pagnanasa lamang. Sa loob ng 10,000 taon sila ay naglakbay sa mundo, na nagpapakasasa sa mga gawaing walang pakialam at paggawa ng hindi mabilang na mga kasamaan. Kapag naririnig ang kanilang pangalan, ang ilan ay nanginginig sa takot, na desperado na maiwasan ng anumang pagkikita sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay may napakalaking reputasyon na nagdulot ng takot at pagdurusa sa mundo. Ang kanilang pangalan lamang ay sapat na upang magdulot ng panginginig sa takot sa mga naririnig ito. Ang mga tao ay desperado na maiwasan ng anumang pagkikita sa kanila, dahil alam nila na ang pagkikita sa kanila ay maaaring magdulot ng kamatayan o mas masahol pa. Ang mga nilalang na ito ay may napakalaking kapangyarihan at impluwensya, kaya't ang ilan ay sumasamba sa kanila bilang mga Diyos, ngunit ang dahilan ng pagsamba nila ay hindi dahil sa pagmamahal o paghanga, kundi dahil sa matinding takot. Ang mga tao ay sumasamba sa kanila upang maiwasan ang kanilang galit at upang makuha ang kanilang pabor. Sila ay handang mag-alay ng mga hain at magbigay ng mga regalo upang mapanatag ang kanilang loob at maiwasan ang anumang pinsala. Ang pagsamba na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng takot at ang kahinaan ng mga tao sa harap ng mga makapangyarihang nilalang. Ito rin ay nagpapakita ng desperasyon ng mga tao upang makahanap ng proteksyon at seguridad sa isang mundo na puno ng panganib at kaguluhan. Ang pangalan ng mga nilalang na ito ay naging isang uri ng babala o takot sa mga bata. Kapag ang mga bata ay umiiyak sa gabi, ang mga matatanda ay ginagamit ang kanilang pangalan upang sila ay patahimikin. Ito ay isang paraan ng paggamit ng takot upang makontrol ang pag-uugali ng mga bata. Sila ay tumanggap ng hindi mabilang na mga alagad, at lahat ng mga nangungunang eksperto sa mundo ay lumitaw mula sa ilalim ng kanilang pagtuturo. Ang mga nilalang na ito ay may napakalaking impluwensya at kapangyarihan sa mundo ng kultibasyon at pag-aaral. Sila ay tumanggap ng maraming mga alagad na nagnanais na matuto mula sa kanila at makuha ang kanilang mga sekreto at kaalaman. May 5 Supreme Peak na kinalala sa buong mundo at ang una nito ang Devil Lord na humahamon sa langit sa landas ng mga demonyo. Ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at lakas ng loob na harapin ang mga makalangit na nilalang. Pangalawa, ang demonyong emperador ng silangan. Ito ay nagpapakita ng kanyang dominasyon at kontrol sa silangan at ang kanyang papel bilang isang makapangyarihang pinuno. At pangatlo, ang Diyos na emperador ng kanluran. Ito ay nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at impluwensya sa kanluran, at ang kanyang papel bilang isang tagapagtanggol ng kabutihan. Pang-apat, ang Panginoon ng muling pagkakatawang tao. Ito ay nagpapakita ng kanyang kontrol sa siklo ng buhay at kamatayan, at ang kanyang kapangyarihan sa pagtukoy ng kapalaran ng mga nilalang. Habang ang panghuli naman, ang Panginoon ng alyansa ng mga makalangit. Ito ay nagpapakita ng kanyang papel bilang isang pinuno ng mga makalangit na nilalang, at ang kanyang impluwensya sa mga gawain ng langit. Ang mga titulong ito ay nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan at impluwensya ng mga nilalang na ito, at ang kanilang mga papel sa mundo ng kultibasyon at pag-aaral. Ngunit itong bulalakaw na bumulusok sa ibaba ay ipaliwanag natin ang meaning at kababalaghan. Ito rin ay nagpapakita ng kompleksidad ng relasyon ng mga taong ito sa kanilang dating guro. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan o mga hindi pagkakasunduan sa pagitan nila. Ngunit ang katotohanan na sila ay dating mga alagad ng iisang tao ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon at pagkakapareho sa pagitan nila. Pero ang bulalakaw na bumulusok kanina ay nagkumpetensya bilang isang sigalot sa mga disciples, habang sa pagtama nito sa isang turi nagmistulang buhawi rin ito sa lakas, habang ang mga lamang lupa at dagat ay nagsitakbuhan para maligtas ang kanilang mga sariling buhay sa bulalakaw na tumama sa malaking bundok.
Ito ang ating bida habang hawak ang dambuhalang bulalakaw sa kabilang kamay pinaglandakan niya rin sa mga nilalang na tagapagtatag ng Celestial Alliance. Ikaw ang nagtatag ng isang makapangyarihang alyansa ng mga makalangit na nilalang pinuno ng Demon Alliance. Ikaw ang pinuno ng alyansa ng mga demonyo na nagpapakita ng iyong kakayahang magkaroon ng maraming papel at master ng Demon Emperor. Ikaw ang guro ng emperador ng mga demonyo na nagpapakita ng iyong papel bilang isang tagapagturo at tagapaghubog at part-time na Diyos. Ikaw ay may katayuan bilang isang bahagyang Diyos na nagpapakita ng iyong napakalaking kapangyarihan at emperador ng Fengdo. Ikaw ang emperador ng Fengdo, na isang lugar ng malaking kahalagahan. Supreme Chaos Lord, ikaw ang kataas-taasang Panginoon ng kaguluhan na nagpapakita ng iyong kontrol sa mga puwersa ng kaguluhan. Ang dambuhalang bulalakaw na hawak ni Chu Sheng kanina pinakawalan niya na rin at binato patungo sa itaas ng kalangitan. Sabay hikab sa ating bida at binalaan ang lahat na kahit na gusto mong patayin ako, huwag gamitin ang napakalakas na mga atake ng walang ingat. Ang sabi ko sa isang tinig na puno ng pagmamalasakit, hindi maganda kung masaktan ang mga inosenteng bulaklak at damo na walang kinalaman sa ating labanan. Ang mga salitang ito ay lumabas sa aking bibig na may pagmamahal sa kalikasan at pagmamalasakit sa mga bagay na hindi direktang kasangkot sa ating labanan kahit na nasa gitna ako ng isang sitwasyon ng panganib. Ang aking puso ay puno pa rin ng kabaitan at pagmamahal sa mundo sa paligid ko. Ngunit bilang isang disciple ni Master Jiraiya, pinagmalaki ko na isa akong mayabang sa harapan ninyo at sa pagharap sa ating bida. Marami rin itong kalaban sa harapan at andito pa ang Dragon ni Guko at ang Nether Warship. May pandigma rin itong nakarating sa Cultivation World at itong eroplano habang ang isang island na lumulutang sa himpapawid kasama ang mga pandigma. Sa loob ng island lumabas rito ang isang lalaki habang nagsasalita na ang marshal ng ating tinubuang bayan ay hindi inaasahang inatake at nawasak ng mga hukbo ng demonyong yun. Ito ay isang malaking sakuna at trahedya para sa ating bayan. Ang marshal ay isang matapang at makapangyarihang pinuno na dapat ay may kakayahang ipagtanggol ang ating bayan, ngunit ang biglaang pag-atake ng mga hukbo ng demonyo ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkawasak. Kung siya ay pwedeng mapatay sa ganitong antas ng lakas, hindi na kailangang ako ang marshal. Ang personal na lumaban ako si Shu Kai, ang alagad ni Dao Ming. Bilang isang alagad, mayroon akong malalim na pagmamahal at respeto sa aking guro at handa akong gawin ang lahat upang ipagtanggol siya at ang ating mga prinsipyo. Sa pagiging isang marshal, mayroon akong malaking responsibilidad sa pagprotekta sa ating bayan at sa mga mamamayan nito. Kung ang aking presensya sa labanan ay hindi kinakailangan, maaaring may ibang plano o estratehiya na maaaring gamitin upang makamit ang tagumpay. Pero sa kabaliktaran, umiyak naman si Shu Kai dahil sa totoo lang ang kanyang master ay naging kaawa-awa. Sarcasticong sinabi ni Marshal Shu Kai na lahat ng mga commander, pakinggan ninyo ang Panginoong Demonyo sa walang hanggang tuktok ng Immortal Peak ay sumire sa ating pambansang depensa ngayon. Kaya't ang marshal ay papatayin ng Panginoong Demonyo at ipagtatanggol ang ating mga ilog at bundok sa ngalan ng emperador. Ito ay isang malaking hamon at responsibilidad para sa marshal. Ang pagpatay sa Panginoong Demonyo ay hindi magiging madali, ngunit sa ngalan ng emperador at ng ating bayan, ang marshal ay handang gawin ang lahat upang makamit ang tagumpay. Agarang tumugon ang lahat at pinagsigawan ang katagang patayin ang Slayer Demon at protektahan ang river at mountain peak. Salamat sa marshal, naging mataas ang kanilang mga moral at dugo kahit isa lang ang kalaban nila ngayon. Nakangiting sinabi sa ating bida na ito ay isang malalim na tanong. Shu Kai, ang iyong mga salita ay nagpapakita ng iyong pag-unawa sa aking mga layunin at motibasyon. Bilang isang kultibador, ako ay palaging naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang aking kakayahan at makamit ang aking mga layunin. Ang pagpapakilos ng malaking puwersa upang labanan ang Panginoong Demonyo ay isang malaking hakbang upang ipagtanggol ang ating bayan at ang ating mga prinsipyo. Kung ito ay makakatulong sa aking pag-aaral at pag-unlad, ako ay handang gawin ito. Mula sa isang nilalang nagsalita na rin ito habang tinatawag ang kanyang senior na Shu Kai. Hindi na kailangang ilabas ang malaking hukbo mo sa ngayon upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang casualty. Ito ay isang napakagandang suhestyon. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang casualty ay isang mahalagang konsiderasyon sa anumang labanan. Kung may ibang paraan upang makamit ang tagumpay ng walang malaking pinsala, ito ay dapat na pag-aralan at gamitin.
Gayunpaman walang natanggap ang monghe sa mungkahi niya dahil natulala pa si Shu Kai sa mga suhestyon niya at bilang isang marshal mas nanaig pa sa kanya ang kanyang pride. Hayaan mo akong makita ang Panginoong demonyo na ito, at pilitin siyang ibalik ang mga ninakaw na kayamanan ng Budismo. Ako si Jia Kang, ang alagad ni Daoming. Ang Panginoong demonyo na ito ay dating may impluwensya sa aking buhay dahil sa utang na loob kung ibabalik niya ang mga kayamanan ng Budismo. Maaari kong patawarin ang kanyang buhay. Ito ay isang makatarungan at mapagbigay na alok. Ang pagbalik ng mga ninakaw na kayamanan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtutuwid ng mga pagkakamali ng nakaraan. Kung ang Panginoong demonyo ay handang makipag-ayos at ibalik ang mga kayamanan, maaaring may pagkakataon pa para sa kanya upang makapagbagong buhay. Sinabi naman kaagad sa ating bida na maaaring medyo mahirap iyon, ngunit ang mga kayamanan ng Budismo mo ay hindi naman ganoon kalaki ang halaga kapag nawala na sila. Wala na talaga. Ito ay isang medyo nakakasakit na pahayag. Ang mga kayamanan ng Budismo ay may malaking kahalagahan sa kultura at espiritualidad ng mga tao. Ang pagbawas ng kanilang halaga sa ganitong paraan ay maaaring makapagdulot ng hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan nating dalawa. Kasi ipinagpalat ko na ang mga bagay na yun sa mga matatandang may-ari ng lupa para sa mga gold coins. Paano ko ibabalik ang mga yun sa iyo? Ito ay isang medyo nakakatawang sitwasyon. Ang pagpapalit ng mga kayamanan ng Budismo para sa mga gold coins ay isang hindi inaasahang hakbang. Dahil sa narinig sa monghe, agad niya nang sinuntok ang ating bida, kaya't sa isang iglap ang kamay sa monghe nasa mukha na sa ating bida at ilang pulgada na lang nito matatamaan ang ating bida habang ang ating bida naman tulala pa rin sa pangyayari. Pinapasurrender ang ating bida para hindi na lumala ang kanilang labanan dalawa. Gayunpaman ang ating bida nakatayo lamang habang hinihintay ang pagsuntok ni monghe. Pero sakto sa isang segundo hinawakan lang ang kamay ni Buddha para sa lagi ng kanyang suntok, kaya't napigilan sa isang iglap ang suntok ng Buddha habang ang alon ng hangin nagmistulang walang kwenta sa ating bida at nag-iwan na lang ito ng katahimikan. Pinagpawisan tuloy ang Buddha dahil ang kanyang pinakamalakas na suntok ay napigilan lang sa bida. Pagkatapos pinuri pa sa ating bida ang suntok ni Buddha. Pinagsasabihan rin sa ating bida si Buddha na ngunit sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas, hindi mo magagawang patayin ako. Aking alagad. Ito ay isang mapagpakumbabang pahayag. Ang Panginoong demonyo ay tila may kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan at hindi naniniwala na ang pisikal na lakas lamang ay sapat upang siya ay mapatay ng gagala. Tuloy sa galit si Buddha dahil sa isang iglap na pigilan ang kanyang malakas na suntok. Pero sa hindi inasahang sitwasyon ng ating bida, may pumupulupot naman rito na isang violetang aura sa kabilang balikat. Damadami rin ito at pinaghawakan ng braso, kamay at paa sa ating bida kaya hindi siya makagalaw rito, pero pinupuri pa rin sa ating bida ang kanilang dirty tactics at strategy na medyo walang kwenta pagdating sa kanya. Pagkatapos nito nagsalita naman kaagad ang babae na habang may hawak na payong na ang buhay sa ating bida na sa kanyang kamay na kaya't pwede na ito mag-surrender. Ang aliping babae na ito ay sasamahan ka pabalik sa mundo ng mga multo. Ako si Yiling, ang Panginoon ng muling pagkakatawang tao, ang alagad ni Daoming. At take note, ito ay isang medyo nakakatakot na pahayag. Ang mundo ng mga multo ay isang lugar na hindi karaniwang pinupuntahan ng mga buhay. Ang pagiging Panginoon ng muling pagkakatawang tao ay isang napakalaking responsibilidad at kapangyarihan. Bilang isang makapangyarihang nilalang, si Yiling ay may kakayahang kontrolin ng mga siklo ng buhay at kamatayan. Ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng takot at respeto sa mga nakakasalamuhan niya. Pero wala namang pakialam ang ating bida sa sinasabi nitong bruhang babae. Hindi mo ako mapapatay sa pisikal na mundo. Sinusubukan mo bang direktang hulihin ang aking kaluluwa? Pero sa isip ng ating bida, ito ay isang napakatalinong obserbasyon. Ang Panginoong demonyo ay tila may kamalayan sa mga limitasyon ng pisikal na mundo at ang mga posibilidad ng espiritual na pag-atake. Nagpasalamat si Buddha sa tulong ni Yangling dahil tinulungan siya nito na mahuli ang ating bida, kaya't nilabas niya na ang golden pencil. Sinilig sa katawan sa ating bida ang golden pencil dahil para mapigilan ang limitless void nito at hindi na makagamit ang ating bida ng kapangyarihan. Pagkatapos makapasok sa ating bida ang golden pencil, umilo rin itong sobrang lakas. Pero pinagtawanan lang sa ating bida dahil gumamit pa talaga sila ng dirty tactics para lang mahuli siya, at bilang isang ancestor ni Buddha gumamit pa talaga sila ng golden pencil para lang maselyuhan ang kanyang lakas, paya't ginitian lang sa ating bida ang kanilang katangahan.
At mula naman sa chaos may nagsalita naman rito na isa ka talagang tunay na lalaki dahil gumawa ka ang magyabang kahit nakaselyo na ang iyong kapangyarihan, nakuha naman kaagad ang atensyon sa ating bida. Tumatawang nagpakilala ang dalagang demon na ang disciple ni Daoming Chaos Demon Lord. Lihilo pinag-uusapan naman kaagad ni Demon Lihilo ang katawan sa ating bida at pinag-iingat niya ito dahil baka sumabog ang kanyang katawan sa lakas ng Golden Pencil dahil kung mawawala ang ating bida wala na siyang crush dito sa mundo ng cultivation. Habang naglalaway ang demon na si Lihilo sinabihan niya rin kaagad ang ating bida na ang paglilingkod sa papat ng guro sa bawat gabi ay maaaring isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal o pag-aalala. Hindi naman kawalan ng aking katawan dahil ubod ito ng kinis at sakto sa panglasa sa ibang tao pero wag mo nalang intindihin ang aking bilat para hindi na tayo mag-aaway. Hinawakan na ang pisngi sa ating bida para ipagmukha sa ating bida na kahit isa siyang demon kaya niya pa ring mahalin ang ating bida, ngunit pinapaalala sa ating bida ang katauhan ni Demon Lihilo na isa siyang martilyo kaya't hindi pwede silang magmahalan, na inis tuloy si Lihilo dahil sa mga mata sa ating bida isa lang siyang martilyo. Ang mga pag-iisip ng iyong alagad ay nagiging sanhi ng pag-agos ng mga luha mula sa mga mata ni Master gayunpaman. Sambit pa sa ating bida na ang iyong junior sister dito ay hindi mukhang isang taong mag-iiwan ng master's body na buo, natulala tuloy ang tatlo sa pagkarinig sa ating bida dahil may kidlat sa kanilang likuran na bumagsak. Chu Sheng, ang babaeng ito ay nagbigay sa iyo ng hindi mabilang na pagkakataon upang bumalik sa tamang landas sa isipan ng ating bida na ito ay isang medyo nakakaantig na pahayag ang babaeng ito ay tila may pagmamahal at pag-aalala para sa Chu Sheng at handang bigyan siya ng mga pagkakataon upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kapakanan ng mundo at mga taong narito handa ka bang sumoko para sa akin at para mabalik ka na sa righteous path? Natahimik ang ating bida sa sinabi sa dalaga habang ang iba nakikinig na lang din. Magandang pagkasabi sa dalaga na kung babalik ang ating bida sa righteous path hindi niya ito papatayin at gagawin niya na lang itong asawa magsasama sila sa hirap at ginhawa para sa pagdating ng panahon gagawa sila ng 100 ng mga anak. Pinakilala na sa atin ang dalagang babae na si Daoming Lord of the Celestial Alliance, Chi Xiao ang disciple ni Daoming. Gaya ng sinabi sa ating bida uulitin pa rin niya ang sinabi sa kanila na hindi na siya babalik sa righteous path dahil kahit ang kanilang master na si Daoming ay papas lang siya. Mga mahal kong disciple gawin niyo ang gusto mo. Ito man ay pagpatay o paghiwa-hiwalay hindi ako mag-aalok ng anumang pagtutol hindi na talaga ako babalik sa righteous path, natahimik balik tuloy ang tatlo sa pagkarinig sa sinabi sa ating bida sa kanilang lahat. Namumula at nagtatanong si Chi Xiao kung bakit ginagawang komplikado ang buhay sa ating bida kung pwede naman sila magmahalan. Magandang sagot sa ating bida dahil tinaas niya lang ang gitnang daliri sabay sarkastiko sinabi sa dalaga na kahit anong pagpumilit sa kanya wala siyang pakialam dahil hindi siya baliw pagdating sa mga kapangyarihan. Nawala sa isang iglap ang ating bida dahil nag-log out na ito sa larong cultivation habang ang tatlo naguguluhan kung bakit nawala ang ating bida sa isang iglap at kahit ang golden pencil hindi siya napigilan. Naglaho na parang bula ang ating bida sa mga mata ng tatlo kaya't napaisip sila kung ganun na baka desperado ang ating bida na hindi na siya babalik sa righteous path. Napabuntong hininga tuloy si Lihilo na hay naku hindi ko inaasahan na makakatakas siya ng ganoon tunay na malawak ang kapangyarihan ni Master at daan-daang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong maghiwalay ng Landas Junior sa tingin mo ba mahuhuli natin siyang muli sa hinaharap tahimik lang si Chi Xiao sa pag-alis sa ating bida. Hanggang sa napansin ni Lihilo kaya tinawag niya na itong sister. Umiyak kasi si Chi Xiao habang nakaalis ang ating bida dahil kahit 1000 taon na silang hindi nagkita umalis pa rin ito na walang paabi sa kanya kahit na minahal niya na itong lubusan. Nanggagalaiti sa galit si Lihilo dahil pinaiyak naman ulit sa ating bida ang dalaga kaya bagay talaga ito kanyang master na si Jiraiya. Walang magagawa ang tatlo kung di patahimikin sa pag-iyak si Chi Xiao kaya't inabutan na kaagad ito ng panyo para ay pangpuna sa luha habang si Muda naiilang na dahil hindi niya alam kung paano mag-comfort sa babae. Binigyan din ng pagkasabi ni Lihilo na mahal mo si Master pero tumanggi kang aminin ito ay tunay na isang matigas ang ulo na bibig na sumisira sa buhay ng isang tao pero umiiyak pa rin si Chi Xiao habang bumubuhos ang mga luha sa mga mata.
Habang nakalog out na ang ating bida nakahilata rin ito sa kanyang gaming chair para magpahinga at makalipas ang 7 araw sa pagkinsintive sa kabilang mundo nakakapagod rin pala maging isang babero. Ang laro ay mahaba at mabaho hindi man lang ito masave kung hindi dahil sa misteryosong grand prize na ito sanay na uninstall ko na ito matagal na ang panahon ako si Chu Sheng at ako ay isang modelong otaku na may mahusay na karakter. Isang linggo na ang nakaraan isang laro na tinatawag na The Omnipotent Cultivation System ay biglang lumabas sa aking computer nang walang dahilan nangako na kong tanggalin ito bilang isang junk software, pero napansin ko ang isang bagay na kakaiba tungkol sa larong ito. Ang larong ito ay nagsasabi na kung ang mga manlalaro ay makakakontrol sa lahat ng mga babaeng karakter, at pagkatapos ng pagkumpleto ng lahat ng mga gawain, sila ay makakatanggap ng isang misteryosong grand prize. Sa huli nagpa siya akong manatili at subukan ang paglalaro pero lang para sa misteryosong grand prize na yun. Hanggang kailangan kong aminin ng mga babae sa laro ay tumutugma sa aking mga kagustuhan ng husto. Upang makuha ang grand prize ng may kahusayan hanggat maaari ako ay naging alagad ni Dao Ming at ginawa ang lahat ng kailangan sa laro. Hindi nawala ng saysay ang aking mga pagod sa pagkakataong ito dahil ako ay maghihintay hanggang sa hindi na niya kayang tiisin bago siya iligtas dapat na magkaroon ng malaking pagtaas sa kanyang kabaitan sa akin. Namumula habang nagtatanong si Chi Xiao sa ating bida na salamat sa pagligtas sa akin kahit na medyo biglaan mayroong isang bagay na gusto kong itanong sa iyo kung ang isang babae na sobrang nagugustuhan ka ay gustong maging iyong daw kompanyon at lumaban para sa katarungan ng magkasama papayag ka ba? Mabilis tinanggihan sa ating bida ang ninanais sa dalaga na walang paraan dahil na max out ko na ang iyong favorability oras na para lumipat sa susunod na target. Nagulat tuloy ang dalaga sa pagkarinig sa sinasabi sa ating bida sa kanya dahil kahit na maganda na siya tinanggihan pa rin ang kanyang alok. Umiyak si Chi Xiao habang nakatingin sa ating bidang umalis sakay sa cloud sky. Nag-uunat ang ating bida habang nakaharap sa kanya computer at may nakalabas na tanggapin ng gantimpala at sa isip ng ating bida sa kabutihang palad, ito ay isang laro lamang kung talagang dinala ko sa mundong yun dahil sa lahat ng mga bagay na nagawa ko at 800 beses na akong namatay. Masaya namang tinignan sa ating bida ang kanyang grand prize at para na rin masuri kung anong gantimpala ang kanya nakuha galing sa computer. Sa pagbukas ni Chu Sheng bumungad sa kanya ang bahay at kotse na Lamborghini at sa huling bahagi na gantimpala hindi rin nagpahuli ang limpak-limpak na pera kaya't ang mga mata sa ating bida nagmala Pablo Escobar din ito. Masayang sinusubukan sa ating bida ang kanyang swerte kung may makukuha ba siya sa mga gantimpala, paalala ko lang po alam kung maraming naguguluhan kung bakit pabalik-balik ang picture intro po kasi yun kanina salamat sa pag-intindi. Skip ko na lang rito dahil marami namang nakaintindi sa paliwanag ko kanina. Tumungo na tayo sa panibagong yugto ng kwento at skip ko pa rin dito. Kahit dito banda skip ko pa rin dahil bumalik ulit sa umpisa ang kwento baka kasi maguluhan pa kayo ng wasto. Sa kasulukuyang kwento pinagpapawisan at may halong kaba ang mga mukha sa ating bida dahil hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng journey to transmigration sa ibang mundo. Ito ay isang medyo nakakaintrigang pag-unlad ang pagbubukas ng Transmigration Portal ay tila isang malaking pagbabago sa laro at ang paglalakbay sa Celestial Alliance ay maaaring magdala ng mga bagong hamon at oportunidad, subalit kabaliktaran sa ating bida dahil nagmumura ito habang pinapainto ang pag-transfer sa kanya sa ibang mundo. Kahit anong pagpipigil sa ating bida dinala pa rin siya sa loob ng computer kaya't ang tanging masisiga niya habang dinadala ay ang pagpumilit na ayaw niya doon sa ibang mundo. Dahan-daang nawawala ang buong katawan ni Chu Sheng kaya't ang huling naiwan ang kamay. Pagkatapos nag-notice na kaagad ang computer sa ating bida na binabati kita sa matagumpay na paglipat ang Omnipotent Cultivation System ay nasa iyong serbisyo hangad namin sa iyo ang isang kaaya-ayang pag-akyat sa langit. Ginabi ang ating bida sa pagdating sa Celestial Alliance Inner Court at dito dinala ang ating bida sa kanyang computer at nag-teleport naman siya kaagad sa labas ng bakuran na gawa sa tradisyonal na Chino. Nagsusuka kaagad si Chu Sheng pagkatapos niyang madala, habang sa kanyang pagsuka may nakagabay naman rito na isang liwanag. Banayad na spatial ang disorientasyon sa panahon ng transmigrasyon ay normal, mangyaring maunawaan.
Nagreklamo naman si Chu Sheng sa kanyang gabay na hindi kaya ang transmigrasyon na ito ay maging medyo mas makatao, ito ay mas masahol pa kaysa sa pagsakay sa roller coaster ng 8 beses ng sunod-sunod, sambit pa sa gabay na banayad na spatial disorientation sa panahon ng transmigrasyon ay normal, mangyaring unawain ang aming serbisyo. Tinanong na ni Chu Sheng ang kanyang gabay na sa pagsasalita tungkol dito, saan mo ako dinala, bakit ang lugar na ito ay mukhang pamilyar. Binigyang diin ang pagsalita sa gabay sa ating bida na ayon sa sistema ng nabigasyon ng Baidu, ang kasalukuyang lokasyon ng host ay ang inner court ng Celestial Alliance. Nanggagalaiti sa galit si Chu Sheng sa kanyang sariling sistema dahil mas pinili siyang i-respond sa Celestial Alliance. Ang pinakadelikado pa rito ay sa labas pa mismo sa bakuran, kaya't ang gusto sa ating bida ay pabalik na siya sa kanyang pinanggalingan. Masayang tumugon ng system sa ating bida sa kanya na kung ang host ay nagnanais na bumalik sa orihinal na mundo, kailangan mong mag-cultivate hanggang sa Great Enlightenment stage upang i-unlock ang function ng multiverse travel. Naghimutok sa galit ang ating bida sa kanyang sariling sistema na malaki ang aking pag-aalala, kailangan kong makakaligtas hanggang sa makamit ko ang Great Enlightenment stage. Hanggang sa may mga ibang taga-disciple na ang nagruta para tignan ang ingay na nagmamula sa labas dahil may napansinin silang nagmumura rito, kaya ang ating bida kinilabutan sa mga oras na ito dahil baka nadiskubre na siya sa kanyang sariling kinaroroonan. Umakyat sa bakuran ang ating bida para makipagsapalaran sa buhay niya na hindi pwede kung ito ay naiulat at nalaman ni Shi. Ako ay tapos na, hindi ko pa nga nahawakan ang kamay ng isang babae, hindi ako pwedeng mamatay dito. Napansin ni Chu Sheng ang ilaw na nagmamula sa loob, kaya napaisip na siya kung pwede bang rito na lang nagtago para sa kanyang buhay at makaiiwas na rin sa mga patrol. Walang sinayang na oras si Chu Sheng, agarang na siyang umakyat sa loob, pero sa bintana ito dumaan dahil ito lang naman ang tanging paraan para makaligtas at makaiwas sa mga punyetang patrol. Hanggang sa napansin niya ang figura na parang may tao sa kanya harapan, kaya nabigla pa siya sa una kung sino itong nilalang. Si Chi Xiao lang pala itong babaeng nasa harapan sa ating bida at galing pa ito sa pagliligo, kaya't parang nakahubad pa ito habang nakatakip ang pice towel at pumikit ito para damdamin ang kanyang mabangong katawan. At napansin sa ating bida na wala itong suot na panty, kaya nakita niya ang mahiwagang bibingka ni Chi Xiao. Habang nakatulala pa ang ating bida sa mga nakita niya mula sa dalaga, napansin naman kaagad sa ating dalaga na parang may tao at may mali sa kanyang sariling bahay ngayon. Sa una hindi pa mas proseso sa dalaga ang pangyayari dahil hindi niya alam kung sino nakapasok sa kanyang bahay ngayon, at ang ating bida naman nakangiti na halatang nagugustuhan ang mga na-experience niya ngayong gabi. Pero sa kaloob-looban ni Chu Sheng, nagpaalam na ito sa kanyang sariling buhay dahil ngayon pa talaga ito nangyari sa kanya, at ang mali pa rito, ang batang dalaga pa talaga sa Celestial Alliance ang kanyang nakita. Mangyaring mag-subscribe at mag-like at comment sa ating channel kung gusto nyo namang magpaabot na munting handog, may super thanks din tayo, o di kaya Gcash dagdag pang bayad na rin sa aking aralin.